Ang PhilHealth mga guys bakit hindi binigyan ng budget ngayon? Zero budget ngayon itong PhilHealth So nagtataka tuloy ang mga tao bakit zero budget? Hindi binigyan ni Pangulong BBM Bongbong Marcos ng budget ang PhilHealth sa ngayon. Kaya nga ito yung bibigyan natin reaction video Ito yung pamagat May patatalsikin sa yung pinuno ng PhilHealth Alam niyo naman ang pinuno. Pati yung ayun ang usap-usapan patatalsikin sa pwesto ang namumuno sa PhilHealth pati sa Department of Health. Tsaka ito pa yung pamagat huwag ibulsa ang pera, ibigay nyo sa mga Pilipino yan. Matindi. So ito ang bibigyan natin reaction video ngayon. Komentaryo, suggestion, criticism, kung ano man inyong mga saloobin dyan, pwede rin naman kayo mag-comments dyan sa baba. Okay? So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo umpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay Melbs Castle. So itong video na to sa kanya to. So bibigyan lang natin reaction video, komentaryo. Okay? So kasi ito mainit ang balita PhilHealth walang budget, zero budget sa ngayon Okay, umpisa na natin. Patalsikin sa pwesto si Department of Health Secretary Ted Herbosa at si PhilHealth President Emmanuel. Inirekomenda yan kay Pangulong Bongbong Marcos dahil yan sa hindi paglalabas ng pondo ng PhilHealth na 600 billion pesos. Sa hindi pa rin naliliwanagan bakit hindi binigyan ng pera ang PhilHealth, explain ni PBBM. Sobra at napakadami pong pera ng PhilHealth ngayon. 600 billion pesos ang hindi nagagamit na pera na dapat ibinibigay sa mga benepisyaryong PhilHealth nito. Teka, komentaryo tayo rito. Napakarami palang pondo ang pera ang PhilHealth. Kaya pala hindi binigyan Hindi binigyan. Zero budget sa ngayon. Kasi nga napakaraming pera ang PhilHealth ngayon. Tingnan mo 600 billion. Hindi naman ginagagamit. Bakit ganon? Hindi dapat yang ginagamit yan ng taong bayan. Lahat ng kinakaltas, lahat ng benepisyaryo ng PhilHealth, dapat yan tinutulungan, hindi yan tinatago. Parang may balak yata. Kaya nga sabi dito, huwag ibulsa. Bakit di nila gamitin ng 600 billion na nakatago na yan? Nakatago lang. Ayun ang kailangan ng mga tao sa ngayon, yung mga membro ng PhilHealth, lalo ako PhilHealth member din ako Kaya pala tuwing magkakasakit talaga, ayun ang kailangan natin, PhilHealth. Kasi nga wala nga tayong cash So, yung pala nakatago. Tapos hihingi pa ng subsidy sa gobyerno itong PhilHealth. Sila? Maswerte. Hihingi uli ng subsidy. Hihingi uli ng pondo. Samantalang meron naman silang pondo na nakatago sa 600 billion. Anong gagawin nila doon? Di ba mga guys? Tama si Pangulong Marcos dito. Kinsenas katapusan nagbabayad ng manggagawang Pilipino ng PhilHealth contribution tapos hihingi pa sila ng subsidiya sa gobyerno. Buwan-buwan may pumapasok na pera sa PhilHealth tapos bibigyan pa ulit sila ng bilyong pera ng gobyerno. Sa dami-daming pera ng PhilHealth, bakit pa sila hihingi, di ba? Dito dapat tatalsikin sa pwesto ang namumuno sa PhilHealth dahil sa hindi maayos na pagbibigay ng sustento sa benepisyaryo nito. Nangako naman ng PhilHealth na mag-aabot daw sila ng tulong sa kabila ng hindi pagbibigay ng pondo. Dapat lang sila tubulong sa mamamayan, lahat ng membro ng PhilHealth. Nangako Anong nangako? Hindi nangako. Ayan ang nasa batas yan na dapat talagang tulungan ang mga membro ng PhilHealth. Katulad ko ngayon, inuubo ako ngayon, kukuha ako sa PhilHealth. Arito at pakinggan natin si PBB. Has a 500 billion reserve. And the cost of to provide their services in 1 year is
less than 100 billion. Yun. So their budget actually for expenditure is in the 260 billion. Yun, It's daming pera pala. 100 plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan diyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. Yun. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they Yes. want to do. Tingnan nyo, sabi ni Bongbong Marcos, the PhilHealth has sufficient budget. Kaya pala di binigyan talaga ng finance department ng budget. Yan talagang parang may balak yata at kunin parang may bakit nila itatago yan? May balak silang iburo yan, iburo sa bangko yung 600 billion pala. Let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang mga treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. Yun, nag-expand na. We are taking care of many more conditions, many more diseases. We have more dialysis patients. We are attending to more people. That's from the Yun. budget of 2023 and 2024. So patuloy, pataas ng pataas. Pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth ang bayaran niya. Tama. And the reason why is that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy will hook lang doon sa bank account ng Oo, tama. ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Because ang problema sa PhilHealth, hindi ngayon Tama naman si PBBM dito. May pera naman kayong nakuha, bakit pa kayo hihingi at bibigyan? Baka yung pera na binibigay ng gobyerno nabubulsa pa yan Yun. Kawawa ang Pilipinas. Yun. Kayo, anong masasabi nyo dito? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Patalsik. Okay na, tingnan naman Zero budget ang PhilHealth. Hindi sila binagyan ni Bongbong Marcos. Kasi nga, meron nga 600 billion na pondo na hindi nagagamit. Anong balak nila dyan? Ibulsa. Kaya nga, grabe, no? So, talagang grabe na ang ating gobyerno, itong PhilHealth na to, no? So, dapat nga, maituwid to ni Bongbong Marcos. Okay? So, hanggang dito na lang tayo, mga guys, no? So, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay?